Ang Bekimon na ito ay natagpuang walang malay sa isang bahay na nirescue ng mga tauhan ng BFP. Ayon sa investigasyon ng otoridad tsaka yung kanyang medical legal, mukhang nagkaroon ng direct physical trauma ang Bekimon na ito na yun yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng internal hemorrhage sa kanyang utak. Medyo suspense ang story time natin ngayon with thriller because involved dito ang ating close friend and at the same time nangyari ang insidenteng yan malapit din dito sa atin. Kaya babala sa mga kapwa ko Bekimon na wag basta-basta nagha-harvat na mag-isa o kaya wag kang nagha-harvat na lasing kasi baka matulad ka sa kanya na natagpuan na walang malay kinabukasan at na-stroke na. Ang unang naging reaction namin nung nakita namin itong picture na to at namukhaan namin si Becky ay ukin inam. As in, ukin na talaga. Kasi nga, yung kagagahan na ginagawa niya nung gabi before na nangyari yan sa kanya. Pero, papasalamat pa rin kami sa mga nag-rescue na members ng BFP dahil kung hindi siya na-rescue, baka kung mas worse pa yung nangyaring complication due to the presence of trauma sa kanyang ulo. And this is a stern warning dito sa mga kapwa nating LGBT na wag basta-basta maghaharbat ng kung sino-sino kasi nga baka makakatsamba ka ng taong masama talaga ang loob. O, di ba? Kaya this is really an important lesson sa mga kabekihan na wag talagang landi ng landi. Kaya yun yung nangyari sa kanya. Pero buti na lang no, nagre-recover na siya ngayon. Kabaklaan story time na naman tayo ngayon. So kung LGBT ka katulad ko, maiintindihan mo ang magiging story time. So apparently, sometime last week, itong personally nakilala ko tong Bekimon na to ay may pinuntahan na isang party. So in-invite siya na may chibugan, may inuman, and then nung medyo papagabi na, siyempre, medyo ngenge na ang bading, tapos may mga kasama siyang mga oms, mga ganyan, in-invite ng mga mga ombre. Tapos, ang nangyari, umalis itong Bekimon na to, siguro kasi baka meron siyang racket kinabukasan. Tapos, nagulat na lang ang mga kasama niyang Becky na natagpuan siya sa isang bahay malapit sa pinag-iinuman nila, in which ang akala ng lahat nakauwi na siya. So, ang masaklap dito is natagpuan siyang walang malay and mukhang meron siyang pasa dito banda and parang may nag-dry na parang nag-drip na dugo, mga ganyan. So, yung person na nakakita sa kanya tumawag ng BFP. So, yung Beauty of Fire, nirescue siya. And then, pinunta sa malapit na ospital, nagkaroon ng medical legal, mga ganyan. So, yung nakitang diagnosis, may blood trauma, tapos nagkaroon ng scan, and nakitaan na may nangyari pagdurugo sa utak niya. So, to consider din na stroke yung nangyari. Kasi, nung nahimasmasan na si Bekimon, after how many hours, natagpuan siya, meron nakitaan na siya ng signs of na stroke talaga siya, wherein slurred yung speech niya, tapos yung the way na maglakad siya, meron siyang parang hemiplegia yung tinatawag na yung the other side ng katawan is normal pero the other side is hindi. And ang example dyan is hindi niya ma-move yung isang part, yung basta yung half. Ganun yung nangyari kay Bekimon na yan. Bali, nakausap ko to verify yung nurse na nag-attend kay Bekimon. And nabanggit ng nurse na yun nga, fall yung nakalagay sa chart niya. Yung cause kung bakit siya na-hospital at natagpuan walang malay. So, at least no, mas maganda na yung ganun ang nakalagay kesa sasabihin naman na dahil nag-ombre siya. Pero, hindi pa rin sila sure no kung ano talaga yung tunay na nangyari. Kasi nung time na natagpuan siya, yung mga bystanders na nakakita kay Becky na walang malay, sila yung nag-report. And syempre na-shock yung mga bading na kasama niya
the night before na nagpaalam siya na umalis, pero bakit nandun siya sa kabilang bahay na nakahandusay na lang. So, marami ang nagtataka kung may foul play nga ba or nahulog lang. Medyo naging skeptical lang yung nasa ward kasi bakit parang hindi masyadong na-assess yung bading sa ER kasi habang tumatagal yung Becky sa ward, at dami-daming mga physical tsaka neurological symptoms na lumalabas. So talagang sa palagay nila kulang talaga yung assessment, lalo na sa paglagay ng past tsaka present medical history. And ang isa pa, LGBT ang mga bading. So syempre kapag you're a nobody na minority and LGBT, ang magiging kaso kasi is walang deep investigation, tapos since wala kang backer to support you, parang ide-deadma ka lang talaga nila. Kaya nakakalungkot talaga yung nangyari kay Bading. Kaya for me, kailangan ko talagang mag-push na mag-work para may ipon, para hindi ako dinidedma kapag dumating yung time na hospital din ako. After how many days, buti na lang na na-discharge na siya. Yun nga lang may with assistance kasi slurred yung speech niya, tapos medyo hindi siya makalakad. Medyo nahihirapan siya maglakad and nahihirapan siyang igalaw yung ibang parts ng katawan niya. So this is a very big lesson sa mga kabaklaan dahil going back sa the night prior sa nangyari sa kanya, kapag isa kang LGBT, may intindihan mo at alam mo kung ano yung posibleng nangyari na pwedeng sabihin natin na number one, nagharvat siya ng Omchi at pumunta sila sa isang bahay na yan and baka nagkaroon ng argument hanggang sa ganyan ang nangyari. And the second is, posible din na dahil sa kalasingan niya, baka na nadapa or nadulas tapos natamaan yung ulo, nagkaroon ng trauma, mga ganyan. Kasi may mga kakilala din akong Bekimon na lasing na lasing, tapos biglang nadulas, and then na ganon. Para sa mga nakakakilala sa akin personally, magkakaroon kayo ng idea kung sino yung taong to. Dating stylist or stylist siya ng incumbent na Becky na counselor ngayon dito sa amin. So, yun yung clue. And I hope na matulungan niya si Becky mo na to kasi medyo kalunos-lunos or nakakaawa talaga yung nangyari sa kanya. And I hope makapag-recover siya dahil parehas lang kami na walang ipon. So, kailangan nating kumayod, girl, kasi ang hirap magkasakit. Lalong-lalo na kapag, alam mo yon, medyo komplikado yung health na issues. So, lesson talaga to sa mga Becky na kilalanin nyo muna kung sino yung hinaharvat nyo para hindi kayo mapasubo sa huli. So, that's it guys. Thank you and have a nice day.